Praise, glory to your name, O God. Pura lalalaba kasi kalabahayo, God. Marapat kang purihin, O God. Marapat kang sambahin, O God. Marapat kang dadakilain, O God, at luwalatin, O God. Tunay nga, O Diyos, nasasabik ang bawat isa. Nasambahin ka at purihin ka. Anumang sitwasyon ng buhay namin, Lord. Hanapin ka namin sa aming buhay, O God. Pagkat ang Diyos na lumalang sa amin at lumalang sa langit at lupa, O Diyos. Kaya marapat dapat kang sambahin, parangalan at luwalatin, O Diyos. Hallelujah. Yan po, Ama, ang dalangin lamang po namin sa lahat po na nakaluklok sa gobyerno, O God. Mula Malacanang hanggang pinakalis ng barangay level, Lord, kundi hawakan mo, panghawakan namin sa Proverbs 21 verse 1, O God, ng puso ng hari ay hawak mo at kalang isip, Lord, at kalang puso ay hawak mo at ay babaling mo kung saan mo ibig at nais, O God. Kaya Father God, sa lahat po ng namumuno, sa lahat po ng institusyon ng aming gobyerno, hawakan mo ang kalang puso at kaisipan at ibaling mo kung saan mo nais at ibig, O God, upang sa ganun, Lord, ay mapagpala ang kanilang mga nasasakupan, O God, in the name of Jesus Christ, O God. Pagkat sabi ng Hosea 4:9, kung ano ang puno, kayon din po ang tagasunod, O Diyos. Father God, nalalapit na naman po ang eleksyon sa aming minamahal na bayan, O Diyos. Father God, Ikaw ang nakakatalos ng puso ng sino man. Patid mo, Panginoon, kung sinong may malinis na hangarin sa aming minamahal na bayan at sa sambayan ng Pilipino, O God. Lord, sa pagkakataon nito, Ama, inilalapit po namin ang aming eleksyon sa darating pong next year, O God. Lord, bigyan niyo na po kaming righteous leaders, righteous governance, Panginoon, sa aming minamahal na gobyerno, pagkat sila ang umuhubog, umuukit ng pamayanan ng kanilang nasasakupan, O Diyos, lalo na po sa panguluhan, O God, in the name of Jesus Christ. Pagkat sinabi sa Proverbs 14:34, righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any people, O God. Maging sa Proverbs 29 verse 2, Panginoon, sabi mo, if the righteous are on the authority, the people rejoices. But if the wicked are on the authority, the people mourn. Kaya Lord, sabi mo rin sa Proverbs 25 verse 5, remove the wicked on the king's throne, so that the throne shall be established. Lord, tanggalin mo na po ang lahat ng mga katiwali sa aming gobyerno at palitan mo po ng katiwa-tiwalang lingkod bayan, O God, in the name of Jesus Christ. Kaya Father God, muli, bigyan niyo po kaming righteous leaders and righteous governors mula Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inayong patuloy ito itinatagubin hanggang dumating po ang takdang panahon na yun, O God. Sa pangalan ng Panginoon, sino man pinaka-nais mo, Lord, pangawakan mo siya at ingatan at patnubayan hanggang sa darating eleksyon na yun, O God, in the name of Jesus Christ. Father God, so sumunod, nilapit naman po namin sa iyo ang buong body of Christ na magkaroon kami ng unity, O God, sa paglilingkod, O God, higit sa lahat, sa paghahayag po ng mabuting balita ng aming Panginoon Kristo sa sulok ng daigdig, O God, in the name of Jesus Christ. Father God, dalayan ko lang po ang aming Bishop si Sanchez at Pastora Rachel, panghawakan mo sila, pagtubayan, pagtitingin mo at pagtibayan ang kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa habang nabubuhay at anong pinagkaloob ng ministeryo sa kanila, Lord. Patubayan mo sila at samahan lagi at kayo po magbigay ng mensahe sa kanila sa tuwing sila'y mangangaral ng iyong salita, O God, in the name of Jesus Christ. At 10 ng kanilang mga kapastoran, workers at lahat po ng kanilang miyembro, O God, in the name of Jesus Christ. Dalayan ko rin po, Ama, ang aming church, Panginoon, sa punganan po ng aming Pastora LB sa River of God Revival Church, Marilao, Bulacan. Lord, patuloy siyang pakapatubayan, pakaingatan, O Diyos, sa kanyang kung saan man siya umayo, saan siya dalhin, O God. Pagpalain mo ang kanyang mga panyapak, ang kanyang mga kamay, kung saan siya dinadala, O God. Ibig Lord, ang pagsama mo ay lagi sumakanya, O God, in the name of Jesus. Ang puwalang maging lingkod, ang Pastor Raquel, O God. Kami lahat ay pagtubayan mo, lahat ng mga workers, at kung nang tumatayo, Lord, at lahat po ng membro ng aming iglesia, Lord, kaming lahat ay pagpalain mo at kaming lahat, Lord, ay tagapaghayo, tagapaghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya lahat kami samahan mo, Panginoon, pagkat kami disipulo mo na gawing disipulo mo ang lahat ng bansa, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Kaya Lord, kami lahat ay patubayan mo at iangat ang antas po ng buhay ng bawat isa, O God, in the name of Jesus Christ. Lord, yung mga nasa online na nakikinig, pagpalain mo rin po sila at lahat po ng aspeto ng kanilang pangailangan sa buhay. Ikaw po ang magkaloob, Panginoon. Father God, last balis, patubayan mo ang programang ito. Ikaw lamang ang mataas tunay, ikaw lang ang madakila at maluwalhati at maparangalan. Holy Spirit, ikaw po maging programmer ng aming pananambang sa oras mo ito, God, in the name of Jesus Christ. Sa iyo po ang lahat ng papuri, luwalhati karangalan. Ito ang aming dalain, O Diyos,
tangi lamang po sa pangalan ng Jesus, tayo mula tayo magsabi ng Amen, Amen. Amen. Hallelujah. Excited na po kayo magpuri sa Panginoon. Amen. Kami rin excited. Malakpakan natin si Lord isa pang malakas na malakas na malakpak. Hallelujah! Ating pong aawitin ang title like, Ikaw ang lahat sa akin. O, di ba? Pang pelikula. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buo siya siyang tumiran ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw naman ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buo siyang tumiran ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw naman ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw naman ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw naman ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw naman ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Praise you, Jesus. Tunay nga, ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay gaganahan. Pagpapalamot pagsama ay
nagsasabi na boring sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Ang sarap magpuri sa Panginoon. Sabi sa awitin, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. If there's anything that you want to bring home today, that's it. God says, I will never leave you nor forsake you. I will be there for you until your hair turn white. Hanggang pagtanda natin ang Panginoon ang kakalinga sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, noong mga panahon na si Brother Melvin ay nakikipag-agaw buhay sa hospital, ito pong awit na ito, susunod na awitin natin. Ito po yung theme song ko for this season. Sabi po, awitin ko man ang lahat ng awit, hindi ito sapat. Awitin ko man ang lahat ng tula, hindi pa rin ito sapat. Tunay nga na ang walang katulad ng ating Diyos. God wants this relationship with you. Mga nasa online, sabi ni Lord, anak, halika na. This is a time for me. Lumapit ka na sa akin habang may oras pa. Lumapit ka na sa akin ngayon. Huwag ka na mag-antay. Ito ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Oh, napakabuti ng Panginoon. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Hindi pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y hindi mapapantayan. Walang hanggan, yes Lord, katapatan. Sa buhay ko, lagi mong laan. Narito kami, Panginoon. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo.
Hallelujah, hallelujah. All glory belongs to you, Jesus. You deserve all the praise, God. Hallelujah. Tunay na, O Lord, pupurihin ka sa awit, O Diyos. Itataas sa aming mga piling, Panginoon, dahil kailanman, Panginoon, hindi ka nagkulang, hindi ka nagbabago. Ikaw yung Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailanman, O Lord. Wala kami ibang pwedeng ialay, O Diyos, kundi ang mga awiting ito, O Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Walang hanggan ang katapatan ng Panginoon. Amen? Tunay na awitin man natin ang lahat ng awit sa mundo. Wala pong sasapat para ibalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Muli, isang magandang araw sa bawat isa, isang pinagpalang araw. Purihin po ang Diyos sa ating napaka-powerful na pag-worship sa ating Panginoon. Sa lahat po ng nata sa online, welcome po. A blessed Sunday sa bawat isa. Welcome po sa ROG, River of God, Revival Church Marilao, online worship service. Dadako na po tayo sa ating salita ng Diyos, sa mensahe ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Ang tema po natin, or title, pinamagatan mo siyang Putting God at the Center of Your Plans. Paglalagay daw po sa ating Diyos bilang sentro ng ating mga plano. Amen? Excited na po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Praise God. Ang ating pong verse matatagpuan sa New International Version ng James chapter 4, verses 13 to 17. Ang lahat po na may Biblia sa bawat tahanan, magbasa po tayo. At tayo pong narito sa ating church. Salamat, tayo po ay nakapagsimula na ng ating first on-site worship service. Sabi po sa verse 13, Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or to that city, spend a year there, carry on business, and make money. 14, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Verse 15, instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Verse 16, as it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Verse 17, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Amen. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Makinig kayo sa akin. Kayong mga nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taong kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Tayo pong lahat ay yumuko. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay sama-samang makikinig ng iyong mensahe sa oras na ito. Dalangin po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang siyang kumausap, magturo sa aming lahat.
Higit sa lahat, nais po namin ma-encounter namin ang Holy Spirit sa oras na ito. Kayo po ang magsalita. Gamitin mo lamang ang labi ng iyong lingkod. At ang mga puso po namin ay gawin po ninyong matabang lupa upang mamunga ang iyong salita sa pamagitan ng pag-a-apply namin ng salita mo ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Muli, sa oras po ito, humingi po kami ng patawad sa lahat ng kasalanan naming nagawa, sa isip, sa puso, sa labi. Patawad po at salamat sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na siyang naghugas at naglinis ng aming mga kasalanan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. It is good to have plans and goals in life. Tama po ba? Mabuti magkaroon ng goal. Pangarap, plano, inaabot sa buhay. But it can disappoint us if we have leave God out of them. Mabibigo tayo kung sa bawat pangarap natin, iiwanan natin at hindi natin isasama ang Diyos. There is no point in making plans as though God does not exist because the future is in His hands. Wala daw pong halaga na ang tao ay magkakaroon ng pagpaplano, pangarap, kung ang Diyos ay hindi niya hinahayaang mag-exist, maging buhay, maging kasama niya sa kanyang pagpaplano sapagkat ang bukas ay hawak ng Panginoon. Amen. We can plan ahead, but we must hold on to our plans loosely. If we put God's desires at the center of our planning, He will never disappoint us. Pwede daw tayong manguna sa ating pagpaplano, pero kailangan na pagpaplano natin, huwag nating hawakang mabuti na hindi na pwedeng mabago. Yun ang ibig sabihin na loosely. Ang ibig sabihin, eto ang plano mo, eto ang plano ko, pero pag sinabi ng Diyos sa'yo, huwag mong ituloy yan, huwag mo yang itutuloy. Kailangan open ka sa pagbabago na gusto ng Panginoon. Naunawaan po natin, hindi pwedeng, Lord, eto yung gusto ko, eto yung plano ko. Doon ako pupunta sa ganung lugar, magninegosyo ko, eto ang kikitain ko. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos at sinabi sa iyong anak, hindi, may gagawin ako. Kailangan susunod tayo. Amen? Yung planong pinangunahan natin, kailangan pwedeng baguhin ng Diyos, hindi pwedeng baguhin ng tao. Ang Diyos lamang ang magbabago. Sabi, pag nilagay daw po natin ang Diyos sa ating mga plano, hindi tayo mabibigo. Amen? Kabataan ka ba? Nanay ka ba? Tatay ka ba? Kahit meron po akong narinig na isang katatapos lang niya mag-aral. Nalungkot siya kasi nagplano siya. Sa edad na 25, kailangan may naipon na siya, nakabili na siya, nakapag-down na siya ng bahay niya, ready na siya to get married. Pero pagdating ng 25, binaba siyang muli ng Panginoon. Malungkot, pero kapag alam mo na ang kinabukasan mo ay hawak ng Diyos, kailangan masaya ka. Kasi alam mo na binalik ka uli ng Diyos sa simula kasi may ituturo pa ang Diyos sa iyo. Hindi natin pwedeng maabot yung gusto natin nang wala pang kaalaman, pagtuturo na galing sa Panginoon. Amen po ba? Kasi parating mo man siya, gano'n man kataas, babagsak ang muli kapag hindi mo nasunod kung ano yung gusto ng Diyos. Amen. Being self-sufficient, relying on yourself is a terrible sin in the sight of God. Yung makasarili ka. Nakarely ka lang sa sarili mo. Ang sinusunod mo lang yung gusto mo. Wala kang pakialam sa gusto at kalooban ng Diyos. Wala kang pakialam sa kataong nakapaligid sa iyo. Yan po ay hindi nakalulugod sa paningin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. The book of James, chapter 4, verses 13 to 17 is reminding us ng napaka-mahalagang bagay. Self-sufficiency, sinasabi sa book na ito, sa chapter na ito. Planning without God, ano po ang mangyayari sa tao? Verse 13, should we plan for the future? Yes. Kailangan mo bang magplano para sa kinabukasan? May mali? Wala. Tama.
Is it wrong to do this? No, hindi mali. Nagawin mo yun. We should plan and think about the future, but the scripture is warning us not to plan without God. Amen! Amen! Kahit sabihin mo sa ganung edad ka mag-aasawa, kung hindi pa yon ang panahon at hindi pa yun yung tamang partner sa buhay na tinalaga ng Diyos sa iyo, kahit gaano mo siya kamahal, kailangan nagpapatuwid tayo, sumusunod tayo sa Diyos. Amen. Bakit, Pastora? E di magtanong ka sa mga nag-asawang hindi sumunod sa Diyos. Amen? Pero kahit nagkakamali ang tao, kapag nasa Panginoon ka pa rin, sapat ang gabay, pagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya lang, binabalik ka ng Diyos sa simula. Pero kung sumusunod ka kaagad sa Diyos, dire-diretso ang travel, ang journey ng buhay. Amen? Amen? Sabi po, we should plan and think about the future, but the scripture is warning us to not to plan without God. Napakaliwanag. Huwag kang magpaplano nang hindi mo kasama ang Diyos. Man feels that his future lies in his ability, that he is perfectly capable of handling his own life. Ganyan ang tao. Lalo't nakapag-aral, nakapagtapos, nakapag-masteral pa, negosyanteng magaling, nakapag-run na ng business, alam niyang magaling siyang magnegosyo, ang laman lagi ng isip niya, kaya niya narating yon dahil magaling siya, masipag siya, maabilidad siya, may karisma siya sa tao, nag-aral siya. Meron pong nagsabi sa akin dati niya, narating ko lahat ito dahil nagsikap ako, nagsunok ako ng kilay. Hindi ko narating to na hindi sa sarili kong kakayanan. Nakakatakot po yun. Mga kapatid, ang tao, tandaan po natin, lahat ng nasa online, maupo po tayo. Alam ko po na yung iba hindi na uupo, hindi tinatapos. Huwag po niyong i-miss ang service, ang message ni Lord ngayong umaga. Ang tao nilalagay ng Diyos sa isang kalagayan na matagumpay dahil merong ipagagawa ang Diyos sa kanya. Amen! Tandaan natin yan. Saan ka ba nakaposisyon ngayon? Hindi ka man kayamanan, hindi ka rin kahirapan, nasa middle ka lang ba? Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtapos ka ng pag-aaral, negosyante ka, anumang uri ng tao ka, anumang posisyon mo ngayon, nilagay ka ng Diyos dyan dahil may gusto siyang ipagawa sa iyo. Hindi ikaw ang naglagay niyan sa sarili mo. Naglilingkod ka sa Diyos, pinili ka ng Diyos kasi pinili ka niya, hindi ikaw ang nag-apply sa Kanya. Kahit anong pag-apply mo, pagpa-volunteer mo, mag-worship leader ka, tumugtog ka, pag hindi ka looban ng Diyos, hindi ka mailalagay dyan. Amen. Nakikinig ka sa worship service kayo, naka-online ka. Dahil gusto ng Diyos, maunawaan mo. Hindi pa huli ang buhay. Hanggang may buhay tayo, may pagbabago, may gagawin ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating lahat. Bigo ka sa pag-ibig, bigo ka sa hanap buhay, wala kang trabaho ngayon. Maghintay ka lang. Habang nasa Panginoon tayo, naglilingkod tayo, may gagawin at gagawin ng Diyos para tayo pagpalain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po, kaya ang tao, palaging para siyang nakadepende sa sarili niya kasi ang iniisip niya, he is perfectly capable of handling his own life. Ganyan ang mga tao. Sana wala ditong ganon. Nasa online, perfect ka na ba? Na kaya mong hawakan ang buhay mo? Sabi sa verse 13, he plans the day of his departure. He is planning to go to a certain city. He even plans how long he will stay. He plans the details of his work and expects income. Siya din nagplano kung saan siya pupunta, gaano siya katagal doon, anong negosyo gagawin niya, pati income niya, profit niya, na-compute niya na. Again, it's not wrong to plan for the future and work while you are a man here on earth, you need to work. Amen? Tao kang delikadang Diyos dito sa mundo, tama lang maghanap buhay tayo.
Tama? Bakit? Sabi sa Genesis chapter 3 verse 19, God said to Adam, "In the sweat of your face you shall eat bread." Genesis chapter 3 verse 19, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. So kung hindi maghahanap buhay, magtatrabaho ang tao, hindi siya kakain. Tama? Simpleng hanap buhay. Kayang bumili ng pagkain, damit, inumin ng pamilya. Alam niyo po ba na ang usapin ay hindi sa laki ng income? Alam niyo ba na ang usapin ay hindi sa sipag ng paghahanap buhay? Bakit? Sorry po, modesty aside, patutotoo ko po sa inyo. Alam ko ng mga anak ko, kapatid ko, ng nanay ko, nakamatayan na niya, sobrang sipag ko pong maghanap buhay. Kung yung sipag ko po ay naging dahilan para ako yumamang, mayaman na ako. Pero ang kabuhayan po, kung magaling kang magsubi, magaling kang mag-save, marunong kang maging katiwala ng pagpapalang binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Ang sipag-sipag mo nga, ginagastos mo naman lahat. Inuubos mo naman lahat. Wala kang humpay sa paggastos. Wala kang humpay. Hindi mo sinusulat, hindi mo binabudget ang kinikita mo. So, hindi mahalaga kung ano ang trabaho mo. Hindi mahalaga kung malaki ang kita mo. Ang mahalaga, marunong kang maging katiwala, mag-manage ng pinagkatiwalang yaman ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? Basta tandaan natin, Genesis chapter 3 verse 19, God said to Adam, "In the sweat of your face, you shall eat bread." Sa ating pinaghanapuhayan, doon manggagaling ating pagkain, kaya hindi tinuturo na hindi tayo maghanap buhay. Ang sinasabi, isama natin ang Diyos sa lahat ng plano natin sa ating mga gagawin sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. The sin comes in when we plan apart from acknowledging God and His guidance, help, and care for our life. Pumapasok ang kasalanan kapag lumalabas na tayo sa Diyos. Tama? Kaya maraming nagsimula ng tama, nagtatapos ng mali. Kasi nagsimulang kasama ang Diyos, nung lumago, nung umunlad, nung tumalino, nung nakapagtapos, nakalimutan na ang Diyos. Para magsimula ng tama at magtapos ng tama, huwag lalayo sa Panginoon. Life is totally uncertain. Even for today, much less for tomorrow. Ang buhay po natin, walang kasiguruhan ngayon, lalo sa hinaharap. Amen? Magdadalawang taon na ang pandemic, tama ba? Walang kasiguruhan ang buhay ng tao ngayon at sa hinaharap. Sabi po dito sa verse 13, is not sure that all His plans will going to happen. Sinabi niya, pupunta siya sa ganung lugar, sa ganung city, etong gagawin niya, ganung katagal siya mag-i-stay, ganung katagal siya babalik, etong kikitain niya. Walang kasiguruhan kung yung plano niya ay magiging matagumpay. Therefore, living a self-sufficient life apart from God is the death of foolishness. Napakamangmang daw po ng tao na namumuhay sa mundong ito na hindi nagpapagabay sa Panginoon. Ano po ang susi? Sa umaga. Even gawaing bahay, hindi mo yan matatapos pag di ka nanalangin. Dahil talagang gagambalain ka ng kaaway, dadalhin ka sa mga bagay na hindi para matapos yung gawain mo, kaya manalangin muna tayo. Even short prayer, mahalaga yan sa Diyos. Amen? Amen. Matthew 6:33, napaka-popular na verse. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin natin ang Diyos. Amen? We must seek first God's kingdom, not our own kingdom. Kaya tayo nagkakaroon ng problema, hindi inuuna ang kingdom ni Lord. Ang gusto natin, unahin itayo yung kingdom natin. Hindi matatayo ang kingdom ng tao kung wala ang kingdom ng Lord. At ang kingdom ng tao, matayo mo man yan, may katapusan yan, may hangganan yan. Pero ang kingdom ni Lord, hanggang wakas, andyan yan, kasama mo siya. For eternity yan. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Unahin mo natin ang Diyos. Mga anak, mga kabataan, unahin natin ang Diyos. Alam nyo,
para hindi kayo makalimot? Nakahiga pa kayo, tawagin nyo na siya. Sa ngayon, ang dami talaga nakakalimot kasi nga ang dami naghahabol ng pinansyal para mabuhay. Para hindi ka makalimot, nakahiga ka pa lang, tawagin mo na siya. I love you, Lord. I love you, Lord. I cannot live without you. Ikaw lang ang kailangan ko. Samahan mo ako, gabayan mo ako. Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay tinutulungan, naliligtas, ginagabayan. Amen. Siya agad ang tawagin natin. Huwag mo na hintayin makatayo ka. At dahil pag tumayo ka sa kama, tatawagin ka ng anak mo, may gagawin ka na. Nakahiga ka pa, yakapin mo na ang Panginoon. Amen? Nakahiga ka pa, kausapin mo na ang Diyos para ang buong maghapon natin ay maging matagumpay. Amen? Sabi po sa pangalawa, failure to recognize the uncertainty. Meron tayong pagkukulang. Hindi natin nakikita, nire-recognize. Yung walang kasiguruhan. Palagi ang naisip natin pag nag-umpisa na tayo, income na, negosyo, maganda, pag na-inlove ka, siya na. Wala nang ibang iibigin, kundi siya lang, siya na talaga. Lagi natin iisipin yung uncertainty sa buhay. Di po ba nabigla tayo ng coronavirus? Nabigla ba kayo? Nakakabigla yun, di ba? Una pa, face mask lang. Nag-Israel ako, di ko nga ginamit yung face mask. Akala ko, wala lang siya. After nun, tuloy-tuloy na, lockdown na. Wala na, tuloy-tuloy na talaga. Hanggang ang dami ng may Delta variant, ang dami nang nangyayari. So, yung uncertainty, kailangan lagi mo yan. Alam at naka-welcome ka. Nire-recognize mo yan. Remember, we don't know everything. Only God knows. Only God knows. Only God does. Tama ba? Mga nasa online, hindi natin alam ang lahat ng bagay. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen. James says, whereas you do not know what will happen tomorrow. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Kaya pag sinabi mo pupunta ka doon, eto ang kikitain mo, hindi mo alam kung magtatagumpay yun. Our minds are limited. We are not omniscient, all-knowing like God. Amen? Hindi tayo omniscient. Hindi tayo all-knowing. Si God lang yun. No matter what we plan or think, we do not know what will happen. Even in 5 minutes. Makinig po tayong lahat. Sa loob ng 5 minuto, pwedeng maraming mangyari. Biglang lumindol ng madaling araw. Natandaan nyo? Biglang nagkakasunog. Biglang may na-aksidente. Biglang kausap mo lang, namatay na, wala na. Biglang nagkasakit. Biglang may bad news, pero meron ding good news. Amen? Amen? So walang nakakaalam ang Diyos lang. Even sa loob ng 5 minuto, umiiyak ka ngayon, mamaya may magandang balita na pala. Amen? Pagpurihin natin ang Diyos sa laging good news. Pero paano pag bad news ang dumating? Nasa Panginoon ka pa rin ba? Amen! Mabuti, maganda, tama, mali, ano man ang nangyayari sa buhay, kailangan nakaposisyon ka palagi na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Tandaan natin, walang nakakaalam ng buhay natin. Tandaan niyo yung message, ha? Even within 5 minutes, maraming pwedeng mangyari. Amen. Hallelujah. What are the things can happen tomorrow? Napakarami. Ngayon lang ang saya-saya mo, mamaya, nabalitaan mo, isa sa loved ones mo, meron ng problema. Amen po ba? Minsan nabalitaan mo, meron na nag-crash na airplane. Tama po ba? Only when we are in the will of God, only when we are in the will of God can we be confident of tomorrow. Pag nasa kalooban ka lang ng Panginoon, saka ka magiging confident na ang bukas ay maayos kasi kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Amen. Kalooban ba ng Diyos? Tanungin ko kayo, kalooban ng Diyos na merong magkasakit? Galing ba yan sa Diyos? Hindi. Ang sakit, yan ay kapabayaan natin bilang tao. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, pag pinagaling ka niya, kalooban pa niyang mabuhay ka uli kasi may papagawa sa iyo. Hindi ka pinagaling, kinuha ka na ng Diyos kasi tapos na ang purpose ng buhay mo. Amen? Amen po ba mga kapatid? Amen? Amen?
Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Father. We praise you, Jesus Christ. Hallelujah! Ang Diyos lang po talaga ang dapat purihin. Kaya wag po tayong makalimot na tumawag sa Panginoon. Unahin natin siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Manatili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag bibitiw. Huwag bibitiw. Kapit ng matinding kapit. Huwag ka sa patalim kumapit. Sa Panginoon ka kumapit. We need to know the shortness of life. Hallelujah! Paiksi na ng paiksi ang buhay ng tao. Life is like the morning fog. It's here a little while. Then it's gone. Not sure. Kami pag umaakyat kami sa bitbit, pag akyat namin, nandun ang fog. Pagbalik ba namin, nandun pa siya? Wala na. Ganon ang buhay natin. Nandito tayo ngayon sa susunod na araw, wala na. Kaya nga sabi ko sa inyo, lang siya, kausap mo lang siya, mamaya nabalitaan mo, kinuha na siya ni Lord. Nakita mo na sa FB, rest in peace na. Mga kapatid, i-acknowledge natin ang shortness ng buhay ng tao. The end of life will come to every one of us. We do not know when or how our death will come. Hindi raw po natin alam kailan at kung papaano darating ang ating kamatayan. Alam nyo, napakasarap hilingin sa Diyos. Hilingin po natin, lalo tayo mga senior citizen na, Father God, pwede po ba pag natulog ako, wag na lang po ako magising kung katapusan ko na. Wag na po ako magkasakit para hindi na po ako magpahirap sa aking mga mahal sa buhay. Hilingin, pwedeng hilingin sa Lord. Amen? Napakabuti ng Diyos. Kung yun lang ang i-request natin, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Hindi alam ng tao kung kailan darating ang kamatayan, but it will come. Sure na sure, 100% darating ang kamatayan. You can be sure of that. Ngayong pandemic, ang dami pong mga untimely na mamatay. Malakas. Hindi po ngayon according to age. Pag tinamaan, sabi po ng aking isang anak, lahat naman tatamaan talaga eh. I-accept na natin. Ang usapin lang kailan ka tatamaan. So kung ayaw mo, magpalakas ka ng immune system. Matulog ng kumpleto, kumain ng maayos. Amen? Huwag magpagod, huwag pabayaan ng immune system dahil diyan nakasalalay ang bigat ng virus na dadapo sa katawan natin. Pag malakas immune system natin, hindi siya makakakilos ng dadaling ka sa critical stage. Amen? When it comes, we will be snatched. Pag daw po yung kamatayan dumating, we will be snatched out of this world into eternity, never to return. Kukunin na tayo sa mundo, pang walang hanggan na yun, hindi na tayo babalik. We are gone forever. Sabi po, kahit ako, nawala ako sa mundo, iiyak kayo. Iiyak ba kayo? Sa buwan, 2 buwan, pwede nyo akong ma-miss 1 year. Mga anak ko, pamilya ko. Pero after that, sabi nga, yung mga damit ko, mga paborito, maganda, susuot nyo pa, bibigay, pero yung hindi na, tatabi na. Lahat ng alaala, maalala, pero habang lumilipas ang panahon, wala na. Gone na talaga. Merong isang artista, narinig ko, kaya ayaw niya ng mga funeral service pa. Kasi wala naman daw yun. After naman daw, makakalimutan ka rin ng tao. Alam niyo kung anong hindi makakalimutan ng tao? Yung tinanim nating maganda habang nabubuhay pa tayo sa mundo ito. Amen? Yung tayo may mga anak, maalala ng anak natin, sabi ng mama ko, sabi ng papa ko, tama? Sabi ni Pastora, maalala niyo sana ang lahat ng mga pinagsamahan nating magagandang salita ng Diyos habang tayo magkakasama. Amen. So, tingnan natin yung uncertainty ng buhay. Sabi nga, naririnig ko yun eh, learn to live na parang paalis ka na. Bakit sinasabi yun? Give your best. Amen? Ibigay mo na yung sobra at tamang pagmamahal. Sobra at tama. Kasi pag sobrang-sobra, hindi naman maganda. Ibigay mo na yung paglilingkod.
Ibigay mo na yung paglilingkod. Lalo sa Panginoon. Tumugtog ka na ng tumugtog dahil di mo alam hanggang kailan ka tutugtog. Umawit ka na ng umawit. Barilin mo na ako ng barilin para makita mo yung temperature ko. Habulin mo na ako ng habulin. Tingnan mo ang temperature ko dahil hindi natin alam kung sino sa dalawa sa atin na mauuna. Kasi walang nakakaalam kung kailan magaganap ang lahat na yan. Ang tanong, are you prepared to meet God? Nakahanda ka na ba? At ako, tayong lahat nasa online. Nakahanda na ba tayo ma-meet si Lord? Amen! Napakasarap sumigaw, Lord, nakahanda akong i-meet ka anytime. Kapag hindi ka pa nakahanda, yun lang ang dapat mong gawin sa panahon ito. Be prepared. Amen? Maghanda tayo. Are you prepared to meet God? You and I cannot break this appointment. Ito po yung appointment na hindi natin pwedeng hindi maranasan. Appointment natin kay Lord. Amen? Sabi sa Psalms 90:12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maigsi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Amen? O biblical. Nasa Bible, ipaunawa daw sa atin ng Diyos na ang buhay natin maigsi lamang para mamuhay tayo ng may karunungan. Huwag na tayong malungkot, huwag na tayong laging galit, huwag na tayong mang-away ng mang-away. Be cool, be happy, be understanding. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Lord. Inaway mo ngayon, bukas kinuha ni Lord. Oh my Lord, patawarin mo po ako. Andyan po kayo? Pinagalitan mo ngayon, sinimangutan mo ngayon, hindi mo na-share yung word of God, yung salvation ngayon, tapos narinig mo bukas, wala na. Di ba malulungkot tayo? Amen po ba? Kaya ipaunawa sa atin ng Diyos na maigsi lang ang buhay upang mamuhay tayo na may karunungan. Number 3, failure to acknowledge God. Yung self-sufficiency, nagkukulang talaga tayong lahat. Actually, lahat tayo. Lagi nating nakakalimutan na i-acknowledge ang Lord. Sabi sa verse 15, man is to be dependent upon God for life. Habang buhay ka, dapat dependent ka kay Lord. Kaya nga gusto ng Lord ang bata eh. Amen? Kasi ang bata lagi nakadepende sa magulang, lagi nakadepende sa Panginoon. Kaya pag ang bata nanalangin, talagang tutugon si Lord. Kasi napaka-pure ng puso ng bata at nakadependent siya sa Panginoon. Most people go about living life the way they want, seldom considering God. Ang lahat ng tao, ganun, lalo ngayong pandemic, puro pagkain, puro ayuda, puro lahat, pagpapalang hinahanap. Bakit kaya hindi unahin yung magbibigay ng pagpapala? Para hindi kapusin, para hindi kulangin, hindi lang pang-pisikal ang ibibigay ng Lord, pang-spiritual, healing, provision, peace, love, and joy, kompleto. Emosyon, lahat. Nasa Panginoon, pero ang tao, ganun pa rin. Ang gusto pa rin, kumita ng pera. We are to acknowledge God and confess our dependency on Him. Ano ibig sabihin ng ina-acknowledge mo siya at kino-confess mo siya? Dapat sinasabi ng bibig mo. Kino-confess ang labi natin. Na Lord, hindi ko kayang mabuhay. Ikaw lang kailangan namin. Ang bansang Pilipinas, Panginoong Jesus, ikaw lang ang kailangan. Note, sabi po, it says, if the Lord, sabi po sa verse 15, if the Lord wills, we shall live. Amen? Pagkalooban ng Diyos na buhay pa tayo, mabubuhay pa talaga tayo. Amen? Katatapos lamang po ng aking anak, dumanas na talaga nakipagbaka, nakipag-agawan ng buhay. Amen? Na pwedeng wala na, kinuha na. Pero dahil nga may purpose pa si Lord, binigyan pa ng second life. Palakpakan natin ang Panginoon. Panginoon, salamat. Hindi kayang sambitin ng labi ang papuri pa sa salamat na binigyan ng second life si Brother Melvin. Amen? Tayo po ganun din. Lord, kung loloobin mo at buhay pa kami, makita ko ang mga apo ko. Amen? Lord, kung loloobin mo at buhay pa kami, maranasan namin yung talagang masaganang buhay na nag-harvest kami sa lahat ng tinanim namin, na pagmamahal sa mga anak namin, pagmamahal sa kapwa. Amen po ba? Lord, kung loloobin mo, makita ko ang iglesia ito na lumago, nagpagamit, maraming tumayo, nag-share ng gospel, maraming nag-ani ng kaluluwa. Amen.
Man is not able to do what he plans unless God wills it. We must acknowledge God in all our ways. Ang sabi sa Psalm 69, ang tao nagpaplano lang. Pero ang kaganapan ng plano ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Amen! Tagaplano tayo, pero ang katuparan at kaganapan nasa kamay pa rin ng Diyos. We must acknowledge God in all our ways. In all, ha? Lahat. Kailangan ina-acknowledge mo siya. Ang dapat lagi natin sinasabi, kung loloobin ng Diyos at mabubuhay pa kami, ay gagawin namin ito o iyon, pupunta kami dito o pupunta kami doon. Laging may ganon. Hindi yung very proud. Sa isang taon, mag-Hong Kong kami. Sa isang taon, mayaman na kami. Sa isang taon, marami na akong ipon. Sa ganun din, tapos na akong mag-aral. Meron na akong pamilya, meron na akong mga anak. Kailangan mangarap ka, pero pwedeng baguhin ng Diyos yun. Amen? At pag binago ng Diyos yun, hindi ka dapat magtatampo sa Panginoon. God's thoughts is higher than our thoughts. God's ways are higher than our ways. Lagi mo yung tatandaan. Sabi sa Hebrews 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Amen? Nakikita niya. At lantad sa paningin niya ang lahat at sa Kanya tayo mananagot. Walang lihim. Walang hindi nakikita ang Diyos. Lantad daw lahat. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pinaplano. At kung totoong sa Kanya tayo nananampalataya. Amen. At kung talaga nakalaan tayong sumunod sa Kanya, kung ano ang kalooban niya, alam niya ng Diyos. Kumbaga, pwede tayong, anong tawag dito sa mundo? Pwede mo akong i-sell stock. Pero si Lord, hindi pwedeng i-sell stock. Amen? Pwede mo akong i-convince na kaya mo. Pastora, kaya ko ng tumugtog. Sample lang to. Kaya ko ng mag-worship leader. Pwede. Mag-agree ako. Pero si Lord, hindi pwede. Kasi nakikita niya kung ano ang laman ng puso. Amen? Kaya palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng lahat ng tumutugtog, lahat ng nagpapaawit, lahat ng nasa multimedia ngayon, chosen by God, palakpakan natin sila. May bago tayong set ng mga taong nakaupo sa ating multimedia, sa creative team. You are chosen by God. Kasi alam ng Diyos ang puso nating lahat. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. For ang sabi, boasting, bragging, and arrogance. Verse 16 na po tayo. Nagmamalaki, nagyayabang, masama po yun. Sabi sa verse 16 says, but now you boast in arrogance. All such boasting is evil. Masama ito. Kaya huwag tayong magyayabang. Amen? Kapag narinig mo na ang sarili mo, na sinasabi mo nang magaling ka, alam mo yung lahat. Hello? Lord, sorry, nakapagyabang ako. Nandyan po ba tayo? Dahil yung alam mo, pwedeng tanggalin niya ng Diyos sa'yo. Ang gusto ng Diyos, nagpapakumbaba po tayo. Amen po ba? A person who boasts in things he thinks he has, but really does not. He is living in an unreal world. Yung taong ang isip niya, meron siya nung kakayanang ganon. Pero ang totoo, hindi naman talaga niya kaya. Gusto lang niyang makisabay. Gusto lang niyang makisabay sa mga taong gusto niyang makita, ganon din siya. Tama? Nakuha natin? Alam niyo, sample lang ko kayo para alam niyo po, illustration simple. Di ba yung hot pandesal, pag nauso, lahat ng tao gusto mag-hot pandesal? Andiyan po kayo? Nung ubi pandesal, lahat ng tao gusto mag-ubi pandesal. Andiyan po tayo? Kung ano yung nakikitang galaw ng mundo, lahat gusto ganun gawin. Kasi akala niya, yung naging tagumpay ng isa, magiging tagumpay din niya. Yan ang simpleng ilustrasyon. Kung iniisip mo na kaya mo rin yon, pero wala ang Diyos sa plano mo, hindi ka nabubuhay sa talagang tunay na pamumuhay sa mundo. Amen? Nag-online lahat, online ka din. Hindi ka nag-pray.
ipag-pray muna natin para hindi tayo napapagod at hindi tayo nagsasayang ng oras. Amen! Amen! Because this person is living without God. He lives, plans, thinking, he is in control of his life and the future. In reality, he is not. Only God can control everything. Yung taong ganun ang isip, ito gusto kong gawin. Ito ngayon negosyo, sikat, ito ngayon ang negosyo kong gagawin. Online business, online. Pero hindi ka nanalangin, hindi ka nagtanong sa Diyos. Ang alam mo lang, kaya mong gawin yung gusto mong gawin ng iba, kaya mong gawin yung ginagawa ng iba. Hindi po. Ang Diyos lang ang may kaalaman ng lahat. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Sabihin mo kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng sariling business na ako talaga. Amen! Bigyan mo naman ako ng kakayanan na talagang para sa akin. Alam mo, may kausap ako kanina. Malapit na siyang mag-40. Ngayon niya lang na-realize na meron pa pala gusto ipagawa ang Diyos sa kanya. So age doesn't matter. Amen? Hindi porket may edad ka na, ayaw mo na magplano, ayaw mo na magtanong sa Diyos, kahit nasa 40 na tayo, 45 na tayo, 50 na tayo, na mag-full time ako sa Panginoon at the age of 51. Para sabihin ng iba, late na. Hindi, walang late kay Lord. Hanggat di pa tayo kinukuha ng Diyos, magplano tayo at lagi. Nung pumunta kami ng Sitio Suha, Norsagaray, nanalangin ako ng 1 year, magbigay ang Panginoon ng agricultural land na pwedeng tamnan. Pagdating ng Sitio Suha, isa lang ang laman ng isip ko, mag-aani ng kaluluwa doon. Andyan po tayo. Pag meron kang plano, isama mo ang Diyos. Pag meron kang plano, lagi ikabit mo kung paano makikilala ang Diyos sa mga pinaplano mo. Pinaplano natin. Amen? Lahat lagi para sa maitayo ang kingdom ni Lord. Amen. Amen. Number 5, self-sufficiency is sin. Kasalanan. Yung hindi mo sinasali ang Diyos, hindi mo sinasali ang tao, makasarili ka. Pamumuhay na makasarili. Wala kang malasakit o wala kang concern sa iba at wala kang hinihintay na guidance ni Lord. Makasarili kang hakbang, makasariling prinsipyo, makasariling opinyon, makasariling strategy. Hindi nagtatanong sa iba, ayaw malaman ng iba na hindi niya alam yun. Nakukuha niyo yung sinasabi ng mensahe? Minsan nahiya ka magtanong. Kasi ayaw mo ipaalam sa iba na hindi mo alam yun. Bakit ayaw mo ipaalam? Yung taong tatanungin mo, meron din bagay na hindi siya alam, na ikaw lang ang may alam. Amen! Lahat tayo may gift, lahat tayo may skills. Hindi lahat alam mo, hindi lahat alam ko. Kailangan magpamuhay ka na meron kang pagmamalasakit, pakikialam, concern sa kapwa natin. Huwag tayo mamuhay na makasarili na parang alam natin lahat. Amen? Hindi po ako magaling magluto, kaya magtatanong ako sa magaling magluto. Sabi ko sa kapatid ko kahapon, ang sasarap yung magluto, ako hindi marunong. Ditche, iba ang alam mo. Glory to God! Amen? Pinaalam niya sa akin, hindi ka nga marunong magluto, pero may iba kang alam na hindi namin alam. Nakukuha po ba natin yung mensahe ng Diyos? Hindi tayo lagi parang self-sufficient na lahat alam natin. Matuto tayo mag-bow down. Yung magkakababang loob na hindi natin alam ang lahat ng bagay kasi ang Diyos lang naman ang nakakaalam. Therefore, ang sabi, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Tandaan po natin yan mga kapatid ha. Yung alam mo daw ang tama, hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. We tend to think that doing wrong is sin. Nakinig tayo mabuti, lalo na sa online. Akala natin ang gumagawa lamang ng mali ang nagkakasala. Diba lagi tayo nakatingin sa mga taong gumagawa ng mali? Ang sinasabi natin, nagkakasala sila? Andiyan po ba tayo? Naunawaan natin? Lagi yun ang laman ng isip natin. But James, si Santiago sa Tagalog, tells us that sin is also not doing right. Hindi lang yun gumagawa ka ng mali ang kasalanan. Yung hindi mo ginagawa ang tama ay kasalanan din.
Naintindihan po natin? Ang lahat na hindi gumagawa ng tama ay nagkakasala din. It is a sin to lie. Kasalanan ba magsinungaling? Yes, kasalanan. It can also be a sin to know the truth and not tell it. Kasalanan mong nagsisinungaling ka, pero kasalanan din natin kapag alam natin yung totoo, hindi natin sinasabi. Nakikita mo na mali ang ginagawa niya, hindi mo pa rin sinasabi. Nagkakasala po tayo. Nauunawaan natin? It is a sin to speak evil for someone. Kasalanan magsalita ng masama sa iba. Andyan tayo? Kasalanan magsalita ng masama sa iba. It is also a sin to avoid that person when you know he or she needs your friendship or advice. Makinig tayo mabuti. Kasalanan daw po ang nagsasalita ng masama sa iba. Pero kasalanan din daw po yung iniiwasan natin yung tao na alam natin kailangan tayo bilang kaibigan niya at kailangan niya ang payo natin. Sana naiintindihan natin. Hindi lamang yung nagsasalita ng masama sa iba ang kasalanan, pero yung iniiwasan mo yung mga taong nangangailangan ng kaibigan na katulad mo, nangangailangan ng payo na katulad ng pinapayo mo sa iba, iniiwasan mo siya, kasalanan din. You should be willing to help as the Holy Spirit guides you. Naintindihan po natin? Kailangan lagi tayo nakahandang tumulong kung paano tayo ginagabayan ng banal na Espiritu kapag nagsalita ang Holy Spirit sa atin. Anak, tulungan mo siya. Even sa pagbibigay, kapag sinabi ng Panginoon, ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo yung pinabibigay ko sa iyo sa Diyos. Ibigay mo yan. Dahil pag hindi mo yan binigay, mawawala din yan sa iyo. Hindi mo rin yan mapapakinabangan. Nakikinig po tayo? Naunawaan po natin? Advice, ayaw mo ibigay. Nakikipagkaibigan, ayaw mo ibigay. Nangangailangan ng kaibigan na magsasabi ng tama or mali. Tandaan po natin, sinasabi ko na to before. Ang nagmamahal sa iyo, yung sinasabi ko, ano ang mali mo? Huwag kang makipagkaibigan na tinotolerate ka sa mali mong ginagawa. Amen? Makipag-stay ka. Makipagmalapat, malalim ang relasyon mo dapat sa taong nagmamalasakit sa iyo, tinutuwid ka kapag mali ka. Pero kahit lahat ng mali mong ginagawa, hindi siya nagsasalita, hindi yan tunay na kaibigan. Amen? Amen. Minsan may hawak kang 20 pesos, nasa offering time, ang lakas na ng bulong ng Holy Spirit, yung 20 mo, ibigay mo, ihulog mo, 100 mo, ihulog mo, 1,000 mo, ihulog mo, hindi mo hinulog. Pag uwi mo, nawala. Nalaglag sa bulsa mo. Nangyayari? Nangyayari. Minsan nga may nagkasakit pa eh. Hindi naman ganun ang Diyos, kaya lang minsan talagang pinapatunayan ng Diyos kapag hindi tayo sumunod sa pinagagawa ng Diyos, hindi talaga magiging maayos ang takbo ng ating buhay. Ang lahat po na nakakaunawa ay pumalakpak sa Panginoon. Tandaan po natin, kapag nililid tayo ng Holy Spirit, sumunod po tayo. Hindi lahat po yan sa money, sa giving, sa pakikipagkaibigan, advices. Gusto ng Holy Spirit, magamit tayo. Alam niyo, the best, para hindi tayo mapagwikaan na parang napaka-perfect na natin, ibaba natin sa Kanya ang salita ng Diyos. Amen? Pag may gusto tayong bigyan ng advice, ibaba natin yung Word of God. Kasi powerful to eh. Amen? Huwag yung salita natin. Amen. Praise God. Hallelujah. If God has directed you to do a kind act, to render a service, or to restore a relationship, do it. Pag sabi ng Diyos, i-restore your relationship, gumawa ka ng mabuti, sundin mo siya. Amen? Ang sabi po dito, you will experience a renewed and refreshed vitality to your Christian faith. Makakaranas ka ng mas paglago sa iyong pananampalataya bilang Kristiyano kapag yung hindi mo kayang gawin, ginawa mo para sa pagsunod sa Diyos. Amen? Ikaw ang mag-grow sa faith mo bilang Kristiyano. Pag sinabi ng Lord, gawan mo siya ng mabuti.
i-restore yung relationship, maging maayos ang relationship. Amen? Amen. Marami tayong relationship sa asawa, sa anak, sa biyanan, sa kaibigan, sa ka-churchmate. Kapag gusto ng Lord i-restore, gumawa ng mabuti, sumunod tayo sa Panginoon. Conclusion, life is short. Sabihin mo nga sa katabi mo, kahit nasa bahay, paigsi ang buhay. Paigsi na ng paigsi ang buhay. Life is short no matter how many years we live. Don't be deceived into thinking that you have lots of time, remaining time to live for Christ, to enjoy your loved ones, or to do what you know you should. Huwag mong i-deceive, huwag mong linlangin ang sarili mo. Lord, mahaba pa buhay ko. Maglilingkod ako sa ganung edad. Lord, may enjoy ko pa yung loved ones ko. Mamaya ko na sila ipagluluto. Mamaya ko na sila sasabihan ng I love you. Bukas ko na babatiin ng mister ko. Bukas ko na kakausapin ng anak ko. Marami pang oras para magsama-sama kaming mga nagmamahalan, mga mahal ko sa buhay. Lord, marami pang panahon para akong maglingkod sa iyo. Tapos mamayang gabi, hindi ka na nagising. Paano yung hindi mo kinausap? Paano yung hindi mo binate? Paano yung hindi mo na-restore na relationship? Paano yung hindi mo naibigay kay Lord? Hindi mo naibigay sa gawain ng Panginoon na matagal nang kinakausap ka ng Lord. Yung pala kaya pinabibitawan sa iyo, babalik ka na sa Kanya. Wala kang madadala pagbalik sa Panginoon, kundi yung ginawa mo para sa Kanya. Naintindihan po natin? Glory to God! Palakpakan po natin ang Panginoon! Kung ikaw ay nagpapakasipag sa Diyos, maraming kulang sa material, maraming kulang sa pinansyal, maraming kulang sa rep, hindi nakakapagkulang na masarap. Huwag mo yan kaproblemahin. Dahil sa pagharap mo sa Diyos, hindi naman lahat yan tatanungin ng Diyos. Mahalaga na kahanda tayo. Di ba sabi ng Biblia, ano ang magigain ng tao? Magain man niya ang yaman ng mundo? O ang kaluluwa naman niya ay wala sa Panginoon? Nandyan po ba tayo? Hallelujah! Live for God today! Sabihin natin, live for God today. Lahat ng nasa online. I-type niyo po kung gusto niyo i-type, napakasarap. I will live for God today. Mabubuhay ako para sa Diyos ngayon na, ngayong oras na to, ngayong araw na to. Then no matter when your life ends, you will have fulfilled God's plan for you. Pag ikaw nabuhay ka para sa Diyos sa araw na ito, kailanman matapos ang buhay mo, wala ka nang pagsisisihan. Dahil lahat ginawa mo na para sa Diyos. Amen? At para sa Diyos mo ginawa, naku, ang balik mo niyan, napakasarap. Siksik, liglig, umaapaw, walang sukat paglagyan. Lahat ng paglilingkod natin sa Diyos, mawala man tayo sa mundo, aanihin yan ng mga anak natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Mag-iwan ka man ng 10 milyon na pesos sa anak mo o dollars man yan. Kung wala yung pananampalatayang naiwang ka galing sa paglilingkod mo sa Diyos, mauubos yan. Pero ang pananampalataya, never yan mauubos hanggang saling-saling lahi mo. Dadalhin yan ang ating pamilya. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi po, putting God at the center of your plans is by trusting and acknowledging Him, praying and asking Him for His guidance, help, care, and strength. Isama mo siya. Manalangin lagi. At lagi sasabihin, hindi natin kaya kung wala siya. We are to commit our life to Him, all of our ways unto the Lord. Since life is so short, knowing and obeying the will of God is the surest way to success. Dahil maiksi ang buhay, yung sundin mo ang kalooban ng Diyos, yan yung pinakasiguradong tagumpay. Amen! Gusto mo ba ng tagumpay? Sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Uulitin ko po ito dahil ito po yung mahalaga. Remember that sin comes in when we plan apart from acknowledging God and His guidance, help, and care for our life. Pumapasok ang kasalanan. Nagiging mayabang ang tao. Nagiging mapagmalaki ang tao. Kapag nagpaplano siya, gumagawa siya ng wala sa kalooban ng Panginoon.
Ating closing verse, tayo po tayo, basahin natin ang merong declaration, confession, Proverbs chapter 3, 5 and 6. Malakas po tayo magbasa, nasa online. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Amen? Napakaganda pong verse. I-acknowledge natin ang Panginoon, pagtiwala tayo sa Kanya, na wala tayong magagawa kung wala siya. Amen? Sige po, awitin natin yung awitin ko man, ang lahat ng awit sa mundo. Hallelujah. Bago po tayo mag-communion, praise be to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos, nawa ang bawat isa ay patuloy na mamuhay, nakasama ka, na ikaw ang nasa sentro ng aming pagpaplano, ng aming paghakbang, ng aming paglalakbay sa buhay na ito. Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Awitin ko man. Hallelujah. Lahat po na nasa online, umawit po tayo sa Panginoon. Napakasarap po na sumamba sa Diyos, awitan ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, yes Lord! Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Taas natin ang kamay natin sa Diyos. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, tunay po na wala po kayong katulad. Kaya ang iyong mensahe na binabasa sa aming kalagitnaan, sa oras po ito'y inaangkin namin, na ito po'y magiging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay, na ikaw po ay lagi naming ilagay sa sentro ng lahat ng aming pinaplano, lahat ng aming pangarap sa buhay. Lagi po namin idideklara, i-confess, that we cannot do anything apart from you, Lord. Sa oras po ito, ang lahat po, Panginoon, na gumagawa, humahakbang sa buhay na hindi ka kinikilala at hindi ka sinasangguni, humihingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. God, magsisimula po kami sa bagong buhay na mula sa umagang pagkagising namin, aalalahanin ka namin, uunahin ka namin,
hahanapin ka namin at pasasalamatan ka namin, sasangguniin ka namin sa bawat araw ng aming buhay. Kung ano po yung ipagagawa mo po sa amin, tulungan mo po kaming makasunod po kami sa iyo. God, bigyan mo po ng liwanag sa isip namin na wala kami magagawang magtatagumpay kami kung hindi ka namin kasama. At kung ano man ang meron kami, ano man ang kalagayan namin, nilagay mo kami sa posisyon na ito dahil may purpose ang buhay namin at meron kang gustong ipagawa sa amin. Salamat po ng maraming marami. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name. Everybody shout, Amen! Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Ang lahat po na nagnanais mamuhay ng isang buhay Kristiyano, inaanyayahan po makiisa sa ating gaganaping banal na komunyon. Tayo po ay maghanda na ng simbolo ng tinapay at simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus at pilihan po natin ang music team na tumugtog habang pinamimigay po ang simbolo ng alak at simbolo ng katawan ni Kristo. Praise God. Hallelujah. Lahat po ng nasa ating mga tahanan, huwag po nating walang bahalain ang Holy Communion. Mag-prepare po tayo ng tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. Maghanda po tayo ng juice bilang simbolo ng kanyang dugo. Alalahanin po natin na inaalala natin ang kamatayan, pagkabuhay na maguli at pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng pagdaraos ng Holy Communion. At sa oras po ito, ang kinin natin ng ating mga buhay ay covered by the blood of Jesus Christ, na anumang uri ng sakit at karamdaman kung ito'y dadapo sa atin. Dahil sa mga latay ni tinamo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, makakamit natin ang kagalingan. Tayo po'y magbasa po ng 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, itong aking katawan na inahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong timba na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo pong lahat ay sandaling pumikit. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Kung tayo po'y may nagawa na sabi, even laman ang puso at isipan nating mali sa oras na ito, hilingin po natin na patawarin po tayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo. Ama naming Diyos, hawak po namin ang elementong simbolo na iyong katawan. Kung ikaw po ay pagkanulo, ang katawan mo'y nasugatan, inaangkin namin ang pangako mo sa mga latay na tinamungo sa krus ng Kalbaryo, anuman sakit at karamdamang mayroon kami, inaangkin po namin ang kagalingan. Sa amin pong pagkain at tinapay ng simbolong ito ng iyong katawan, inaalala po namin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Sabay-sabay po natin kainin. Hawakan po natin ang elementong simbolo ng dugo ni Kristo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hawak po namin ang elementong simbolo na yung dugo na nabubo para sa aming katubusan. Ang inuming ito ay pinagtibay ng bagong kasunduan. Tuwing iinumin po namin ito, inaalala po namin ang iyong ginawa para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po natin inumin. Ama namin sa langit, marami pong salamat. Ipinagkaloob mong yung bugtong na anak na si Jesus para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat po sa pangakong buhay na walang hanggan. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God.
Sige po, tayo mga kapuna, handa po natin ang ating sarili sa ating pong tithes and offering. Tayo po ay dumako sa pagbibigay. Kung meron po tayong dalang banal na aklat, buksan po natin ito sa Lucas chapter 6 verse 38. Nang sabi po rito, magbigay at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Amen. Napakalinaw mga kapatid na sa mensaheng ito, ngunit kadalasan po sa tao ay hirap na hirap gawin ito, ang pagbibigay. Lalo na po sa templo ng ating Panginoon. Nakakalungkot lang kasi ang dami pong sinasabi ng tao, keso ganito, keso ganon. Ngunit nandito po tayo mga kapatid. Tayong bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, huwag po tayong magsawa na paalalahanan po ang ating mga kapatid na hindi po nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon. Tayo po yung gagamitin ng Diyos upang ipaalala sa kanila kung gaano kabuti at kung gaano katapat ang Diyos. Hallelujah! Nais po nating tumulong sa ating mga kapatid. Ito po yung pagkakataon na tulungan po natin silang ipaalala ang salita ng Diyos. Sabi nga po niya rito, dagdag pa po rito, nang sabi po niya sa Matthew chapter 11 verse 6, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa atin. Hallelujah! Yes po, mapalad tayong mga hindi nag-aalinlangan sa salita ng Diyos o sa pangako ng ating Panginoon sa atin. Bakit? Dahil tayong mga mananampalataya na sumusunod na sa ating Panginoon sa salita niya, nararanasan na po kasi natin yung pagpapala. Tayo ay umaani ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang binibigay ng Diyos sa atin. Kapatid, ikaw po ba ay nagnanais na maranasan din ang pangako ng Diyos sa buhay? Yung buhay na ganap o yung sinasabing siksik, liglig at umaapaw? Matuto po tayong magbigay. Matuto tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amin po? Ngunit, nais din ng Diyos na magbigay tayo ng may kagalakan at pag-ibig dahil ang bawat halaga na ihandog natin sa Diyos o sa templo ng ating Panginoon ay napakalaking tulong ito sa Kanyang kingdom. Hallelujah! At upang lumawak ang gawain ng ating Panginoon sa mundong ito at maibahagi po sa mundong ito ang salita ng Diyos at ang ating Panginoon ay kilalahanin ng tao as Lord and Savior at siya po talaga yung pinagmumulan ng lahat-lahat ng pagpapala. Amin po? Hallelujah! Hawakan po natin ang ating kaloob at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Hallelujah. Father God, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat, Father God, sa kalakasan, sa lahat ng pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Lord, salamat po sa pangako mo na kami ay pagpapalain mo siksik, liglig at umaapaw. Lord God, salamat po kasi naranasan po namin ito. At naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy niyo po kaming pagpapalain, Panginoon. Lord God, sa lahat po na nanonood ngayon, Panginoon, sa online, itouch niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, na matuto din pong magbigay, na mayroong kagalakan at pag-ibig sa puso. Lord God, ang kingdom mo, Panginoon, sa lugar ng Green Forbes, Lord God, ay patuloy po na nangangailangan po ito, Panginoon, ng tulong, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Lord God, I declare, Lord God, na meron pong tao o meron pong mga mabubuting puso na mag-commit, Panginoon, in Jesus' name. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat po ng marami. Sa iyo po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah.
Praise. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Muli, nagtagumpay tayo muli sa ating gawain ngayong araw na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Dako na po tayo sa closing prayer. Paalala po sa bawat isa, yung pong ating Bible reading, Book of Acts or Gawa. Patuloy ko po ini-encourage po ang bawat isa. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Yan po ang ating matibay na sandata para po tayo maging mananagumpay sa lakbayin natin sa mundo ito. At uli, huwag niyo pong kalimutang itulog ang ating church building, ang House of God na pinatatayo sa Green Forbes. Tatapusin po ng Diyos yung kanyang sinimulan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Next week, on-site po muli tayo. At lahat po ng nasa online, nawa, i-share nyo po yung link natin para marami pong makapakinig ng mensahe ng Panginoon at marami pong lumakas, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng malalim na pananampalataya at maging matatag, lalo na po sa pandemic na ito. Amen. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa tagumpay ng aming gawain ngayong umaga. Salamat po, Diyos, na meron po kaming kapanatagan na sa buong isang linggo na muli na aming kakaharapin, tawagin lang namin ang pangalan mo. Isama ka namin sa aming mga plano sa buhay. At sundin namin ang tinig mo. Kung anong kalooban mo, yun ang maganap po, Diyos. Kami po'y makakaranas ng tagumpay. Father God, dalangin po namin sa oras na ito ang lahat ng may sakit at karamdaman nanonood, nakikisa sa online service namin, Lord. Makaranas po, Panginoon, ng kumpletong kagalingan mo, Diyos. Father God, ang coronavirus, Delta variant, patuloy siyang lumalaganap. Dalangin po namin in Jesus' mighty name. Kayo pong mag-stop nito, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang pumigil magpahinto ng virus na ito sapagkat higit kang makapangyarihan sa lahat ng uri ng virus na lumalaganap sa buong mundo, higit sa lahat sa aming bansa. Ama naming Diyos, salamat. Muli, kine-claim po namin sa oras na ito, dinideklara namin ang iyong provision, ang iyong guidance, ang iyong protection, ang iyong divine intervention, ang iyong divine favor, divine healing, O God. Lahat po, Diyos, ng aming dadanasin, Panginoon, kayo po ang magpapala ng katagumpayan. Salamat po ng maraming sa iyo, O God. Itaas po ang dalawang kamay mo sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang matatag, malalim, matibay na pananampalataya mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isang pag-ibig, grasya, kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isang kapayapaan, ang pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Tanggapin mo nating lahat ng kapayapaan na hindi kayang malirit mula sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito po ang aming samot na langit. In Jesus' mighty name. Everybody shout! Amen! 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 Hallelujah! Shalom! Shalom, brothers and sisters! See you again next Sunday. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! Sige po, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus! Po, magpuli tayo sa Diyos!
pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan. Pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa